President Duterte threatens to veto the 2019 national budget if he finds anything illegal in it. Pagka talagang tagilid yan, I will outright veto the entire budget. Magandang umaga, bansang Pilipinas. Hindi nakaligtas sa mahigpit na pagbusisi ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga illegal na realignment sa budget kaya't na-veto o ibinasura nito ang ilang items na nagkakahalaga ng 95.3 billion pesos sa national budget. Kinumpirma kagabi ni Executive Secretary Salvador Mejaldea na pinirmahan na nga ni Pangulong Rodrigo Duterte ang General Appropriations Act of 2019. Sinabi rin ni Secretary Mejaldea na na-veto ng Pangulong Duterte ang 95.3 billion pesos na alokasyon dahil hindi umano ito bahagi ng priority projects ni Pangulong Duterte. Meanwhile, 14 na blanco. Ito raw ang nakita ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel sa kanyang pagbusisi ng niratipikahang kopya ng Bicameral Committee Report para sa 2025 national budget. 8 sa mga blankong ito ay sa ilalim ng opisina ng kalihim ng Department of Agriculture. May 2 rin sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, isa sa Philippine Coconut Authority, isa sa National Irrigation Administration at 2 sa unprogrammed appropriations. Disappointing to know doon na yung BICAM report na nakarating sa mga mababatas na niratify ng House at ng Senate ay may mga blank. Nag-meeting sila, tas kunwari pa-publicize pero hindi naman masyadong pinapaliwanag ano yung mga basis ng mga pagbabago dun sa BICAM. Napansin ko po talaga, there were about 12 or 13 pages containing about 28 blanks. President Bongbong Marcos rejects former President Rodrigo Duterte's allegations that there were discrepancies in the national budget for 2025. Marcos was asked for a comment on Duterte's allegations that some sections of the General Appropriations Act were supposedly left blank to allow the administration to fill in amounts later, like a blank check to facilitate theft. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. He's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. So, it's a lie.